Alam nyo ba na may posibilidad na bumalik sa PBA si Arwin Santos? Oo, tama ang narinig ninyo. Matapos ang kanyang retirement, biglang nagbigay ng pahiwatig ang dating San Miguel Beermen star na baka hindi pa pala tapos ang kanyang kwento sa liga. Pero hindi lang yon, may isa pang posibleng malaking trade drama na kinasasangkutan ni Mark Nonoy at may bagong import ang Magnolia na may kontrobersyal na nakaraan. Dirty player nga ba siya? Pag-usapan natin lahat yan ngayon, pero bago natin ipagpatuloy, kung gusto nyo ang ganitong usapang PBA basketball update, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat! Sa isang recent PBA All-Star event, maraming fans at players ang lumapit kay Arwin Santos. Ang sabi ng marami sa kanya, kayang-kaya mo pa maglaro, at mukhang napaisip si Arwin doon. Ayon sa kanya, kung babalik man siya sa PBA, hindi siya babalik para maging cheerleader lang sa bench. Gusto niya pa rin ang tunay na role sa team, gaya ng dati. Kung matatandaan ninyo, si Arwin Santos ay isa sa mga pinaka-versatile power forward sa kasaysayan ng PBA. May shooting, may depensa, may energy, at higit sa lahat, kilala siya sa kanyang hustle plays at defensive intensity. Sa panahon ni Coach Leo Austria sa San Miguel, minsan pa nga siyang inaatasang magbantay ng imports dahil sa kanyang haba ng reach at defensive IQ. Ngayon, kung titingnan natin ang lineup ng San Miguel Beermen, mapapansin na medyo kulang pa rin sila sa solid na rotation sa power forward position. Oo, nag-step up sina Rodney Brondial at Don Trolano sa finals laban sa TNT. Pero ayon sa ilang insiders, iba pa rin daw talaga ang presensya ni Arwin Santos sa posisyon na iyon. May mga bulong-bulungan pa nga na kung babalik siya, posible itong maging last dance season para sa kanya. Isang final run bago tuluyang magpaalam sa PBA, pero ang tanong, may team pa bang magbibigay ng chance kay Arwin Santos? May mga nagsasabing maaaring Converge Fiberxers ang maging landing spot ni Arwin, pero kung titingnan natin ang kanilang roster ngayon, mukhang siksikan na sa big men. Nandyan sina Justin Arana, Justin Baltazar at import na si Kyler Kelly. Kung dadagdag pa si Arwin Santos, posibleng wala na ring sapat na playing time para sa kanya. Kaya para sa maraming fans, ang mas realistic na senaryo ay San Miguel Reunion, ang team na nagbigay sa kanya ng pinakamalaking tagumpay sa kanyang career. Kung mangyari yon, siguradong magiging emotional moment para sa mga long-time SMB fans. Habang usap-usapan ng posibleng comeback ni Arwin, may isa pang issue ngayon sa liga. Ito ay tungkol sa terra firma guard na si Mark Nonoy. Ayon sa ilang reports, hindi na raw nagpapakita si Nonoy sa team. At dahil dito, pinag-iisipan na raw ng management na i-trade ang kanyang rights. Kung totoo man ang balita na hindi siya sumisipot dahil sa salary dispute, marami ang nagsasabing dapat ay mas naging professional ang kanyang approach. Dahil bago pumirma ng kontrata, malinaw naman kung magkano ang magiging sahod. Pero sa kabila ng kontrobersya, hindi maikikaila ang talent ni Mark Nonoy. Isa siyang guard na kayang mag-average ng 15 hanggang 16 points per game. Magaling sa playmaking, at kayang gumawa ng offense para sa team. Kaya kahit may issue ngayon, mataas pa rin ang kanyang trade value sa liga. May mga teams pang ang interesado sa kanya. Kabilang na raw dito ang San Miguel Beermen, at kung mangyari man yon, maaari siyang maging backup guard lalo na kung tuluyan ng magretiro si Chris Ross sa mga susunod na taon. Ngayon naman, pag-usapan natin ang bagong import ng Magnolia Hotshots. Si Nuni Omau, sa papel, napakaganda ng credentials niya. 6'9 ang height, athletic, may outside shooting. At may kakayahang maglaro sa iba't ibang posisyon. Pero may isang kontrobersya na bumabalik ngayon sa social media. Noong FIBA World Cup, nasangkot si Omau sa isang incident kung saan tumama ang kanyang siko sa isang Serbian player. Ang resulta, malubhang injury na naging dahilan para tanggalin ang kidney ng nasabing player. Dahil dito, may ilang fans na nagtatanong ngayon, dirty player ba talaga si Nuni Omau? At kung matatandaan ninyo, may sinabi noon si Raynor Shine Bigman Bo Belga tungkol sa mga imports na may reputasyon sa pisikalan. Gusto raw niyang siya mismo ang magbantay sa kanila, para makita kung hanggang saan ang kanilang toughness. Kung magkatapat man sila sa court, siguradong magiging interesting ang matchup na yon. Pero syempre, posible rin naman na natuto na si Omau mula sa nakaraan. At ngayong pangalawang pagkakataon niya sa Pilipinas, baka ipakita niya ang kanyang laro, hindi ang kontrobersya. Ngayon mga ka-hops, gusto kong marinig ang opinyon ninyo. Sa tingin ninyo, kaya pa bang makipagsabayan ni Arwin Santos sa PBA kung babalik siya? At magiging problema ba ang physical play ni Nuni Amat sa liga? E-comment ninyo ang inyong sagot sa baba. At kung gusto ninyo ng mas marami pang PBA updates, trade rumors, at basketball stories, siguraduhin nakasubscribe kayo dito sa Race Hoops Universe. See you sa next video.